ang pagbisita ko sa Boracay at ang ating mga kapatid na Filipino Guerrilla Force. Tunghayan po natin. May bagong tayong building o isang hotel malapit sa Poca Beach. Ito ay pagmamay-ari ng mga Chinese group of companies ayon sa mga locals. Ito po. So, ibig sabihin yung building na ginagawa, ilang floor yan, ma'am? Yun doon? 5 floor. 5 floor doon. So, pwede na kami mag-check-in dyan na pag natapos, ano? Oo, para mas malapit po. Oo nga. Paggabi, mag-inuman tayo rito. Oo nga. Sa kwarto mo. Oo nga. Eh, ano, sino may-ari niyan, sir? Chinese. Ah, Chinese. Akala ko Korean. Baka group of companies. Oo nga. Yung isa Korean, 20 Korean, 100 Korean. Yan. Ang dito. Share na Korean. Oo. Commission na Korean. Ayan. Korean. Nakuha mo pala yung joke ko na, sir. Ayan. May commission na Korean. Pala, Chinese pala may-ari. 5th floor, 5 floor pala. Kaya lang nahaharangan ng ng puno, no. Ginagawa pala under construction, 5 floor. Malapit na kayo sa sa Bulabog Beach. Poca Beach. Malapit na. Yan. Ano yung tawag yung sa buhok? Ha? Thread ba, ano? Mukhang hindi ko alam yung kape mo. Iniwan mo na. Yan. So yun pala, 5th floor. Chinese ang may-ari. Binibiro ko nga, baka may pogo dyan. Okay, daming bisita. Daming bisita ng ayun a crystal kayak. Dala-dala ng asa. So, dito muna guys. Short video lang naman to eh. Thank you for watching. Yan. Dito sa Poca Beach. Bagong building na ginagawa para sa mga magpupunta rito. Chinese ang may-ari. So, ayan guys. Bago. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKV Homes. At patutungay ko sa inyo yung bakit ako nagpunta ng Boracay. Unang-una ay pumasyal ako, syempre unwinding. Pero nung pauwi na ako, that's that time na pinasyalan ko naman yung mga commanders doon, no? Yung deputy commanders, yung commander ng municipal, commander ng provincial, at kinumusta ko sila doon. So anyway, yun, nakita-kita naman kami doon at aking pong pinasyalan yung mga tauhan doon, yung mga volunteers ng Filipino Guerrilla Forces. So napakaganda, napakarami na pala nila doon. Napakarami na ng populasyon nila doon. Hindi ko lang ma-videohan dahil syempre, gusto nila privado muna. Organisasyon pa eh. Kumbaga, bumubuo pa ng organization chart, volunteerism, at tinanong ko doon kung bakit sila sumali sa Filipino Guerrilla Forces. So, ano ang mithiin nila? So, kagaya din ng mga pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating komunidad, at higit sa lahat, pagmamahal sa pamilya. Yun po ang kanilang mga sagot sa akin, pare-parehas din, di ba? So yun, may puso silang makataong bayan, makabansang Pilipinas, yun. So yun, marami ko nakausap doon. So anyway, form na sila, kumbaga solid na yung kanilang organisasyon doon. At pinasa na rin yung mga pangalan simula doon sa provincial commander, sumunod deputy niya, tapos yung
mga commander niya sa municipal at doon sa mga barabarangay. Napakarami nun. So anyway, tunghayan niyo yung aking video, kaprasong mumunting video na alay ko sa inyo. Kadahilanan bakit ako nagpunta sa Boracay, diba? Sa Aklan pati. Anyway, ito na po guys. Tunghayan po natin ang aming usapan nung papauwi na ako at kami nag-Google Meet. Hindi nga lang sa video kasi merong ibang mga talakayan na hindi po pwedeng for organization members only, yung Filipino Guerrilla Forces. So marami na. Ito Region 6 to, Region 6, napakarami. Region 6. So ito po, tunghayan na natin. At bago po tayo magsimula ay ako po muna yung magpapasalamat sa aking mga viewers at aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At ganyan din naman ang ating mga bayaning OFWs na nakikipaglaban sa agos ng buhay sa kadahilan ng gusto nilang magkaroon ng ginhawa sa buhay sa kanilang mga pamilya. At ito tinuturing natin at binansagan nating buhay na bayani ng ating bansa dahil sa sila nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. So, yun. At gayon din naman yung ating mga kapwa Pilipino sa iba't ibang dako ng ating daigdig na namuhay na sila sa iba't ibang dako ng bansa na like for example sa Hong Kong, Singapore, Amerika, Italy, Australia, at sa iba pa. Pinili nilang mamuhay na doon dahil doon lang natamasa ang ginhawa sa buhay. So, ito na po guys. Simulan na natin ang aking pagdalaw sa mga commanders ng Filipino Guerrilla Forces sa Region 6. Ito na po. Meron tayong palambot. Para connector. Ganyan, di ko patayo lang. Pero meron ng traverse na. Merong dito. Ako natin. Para agda muna yun ang mga uniform natin. Ayan. At kami ngayon. Paalis na yung ferry boat. Hey. Oh sir, nasa ferry boat na ako, patawid ako ng Tabon Port. Marunong ka ba lumangoy? Hindi, ano naman ayun mga life vest. Life vest. Kasama ko na ito. Ay. Ano kami, 20 katao kami. Iba-iba kami ng schedule. Oh.
daanan. Oh, 10 minutes lang ang biyahe. Eh, yun na yung pantalan, no? Tanaw na. Kanina mo. Hindi. Ayun na yung pantalan eh, oh. Lalanguyin ko na lang para mabilis. Ayan na, nag-slow down na. Magta-touchdown na kami sa Tabon. From 50 kilometers per hour ng ng boat, 20 na lang to. Pa-touchdown na. Anong gagawin? Oh. Yan. Dito sa Poca Beach. Bagong building na ginagawa para sa mga magpupunta rito. Chinese ang may-ari. So ayan guys. Bago. Yan po guys, so natungayan nyo na ang aking short video patungkol dun sa aking dalaw dun sa Region 6. So naroon na ako, tinapos ko muna yung unwinding ko sa Boracay. So after that, nakipag-usap ako dun sa mga commanders dun sa Aklan. At tumawid kami sa Boracay at pinakilala naman niya sa akin yung kanyang mga municipal commander. So ang kausap ko dun si ang kanilang provincial commander doon sa Aklan. So napakalaki ng Aklan. At sakop ng Aklan ay ang Boracay. So ang dami nila doon. Dami nila doon. So syempre privado muna, forming organization. So hindi tayo mapaunlakang mag-live video. So privacy first. Ika nga nila na bagay, doon muna kami sa organisasyon, forming organization. Napakaganda po. At tinanong ko sila doon, paano nyo nalaman tong FGF, ang Filipino Guerrilla Forces? So pagkakabanggit nila sa akin ay gusto nilang bagay mga military to na retirado na, mga retired, meron doon mga retired captain, may retired master sergeant, may retired colonel, meron ding retired general, pero marami na po doon. So meron ding mga mga barangay tanod at mga civilian doon sa mga municipal So, na-submit na nga nila yon. Na-submit na nila at nagpa-form na sila, nagsisimula na sila mag-form sa mga barangay doon.
So, napakarami. Ang dami pala doon. Ang dami palang Filipino Guerrilla Forces doon sa Boracay at doon sa Aklan, sa mainland kung tawagin nila. Napakarami na doon. So, nasiya naman ako at hindi ko naman po pwedeng ma-interview lahat yun. At yung ano lang, yung isang parang maliit na room na meeting doon. Tapos tanong-tanong, sagot-sagot yon. So, nag-Google Meet naman nag-Google Meet para sa ganun, updated sila kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng isang miyembro ng Filipino Guerrilla Forces. At napag-usapan din doon, po pwede po ba pati yung mga bata? Sabi ko, hindi po pwede kasi ang ating Filipino Guerrilla Forces ay 18 up yung kanilang mga edad, hindi po pwedeng minors, no? So, sinabi nila, paano kung 80 years old, malakas pa rin naman? Pwede pa rin, kahit nga mga senior, kahit mga, sabi na nating, hindi pinag-uusapan dito kung ano pinag-aralan, no? Sa barangay level, kahit ano, pwede. So, yung mga commanders naman, sila yung mga former or retired military men at retired police, PNP. So, yun ang mga nakausap ko doon at marami pang iba. Kaya nga nung tanongin ko paano nyo nalaman ang Filipino Guerrilla Forces dahil sila may pagmamahal din sa taong bayan. Gusto nilang pagpatuloy pa yung kanilang mga sinumpaang tungkulin nung sila'y nanunungkulan pa bilang isang police, bilang isang military. Napakaganda. Ako'y galak na galak talaga. Galak na galak ako dun sa mga narinig ko sa kanila, na kanilang mga sinambit. Kung bakit sila sumali sa Filipino Guerrilla Forces. So, alam din nila na kung sakali merong mananakop sa ating inang bansang Pilipinas ay gusto rin nilang ipagtanggol ang taong bayan. 'Di ba napaka ano ba sa kalooban na yung mga pananalita na nagmula sa kanilang mga bibig at sinabi sa akin na gano'n. Napaka po. Ako'y galak na galak. So, narinig nyo, nag-video call kami doon sa ating mga top commanders. At yun, medyo hindi ko rin maintindihan kasi nga, nasa biyahe na ako noon Nasa loob na ako ng ferry boat Pero anyway, yun, medyo namimingi pa nga ako kasi nga, pinasok ng tubig yung aking tenga, no? So, ayun, napakasaya ko dun sa dalaw ko sa kanila doon. After ng unwinding, binigyan ko ng oras yung bago ko umuwi, ay nagkausap-usap kami at nagkaroon kami ng Google Meet na usapan. So, masusundan pa yon kasi ang dami talaga sobra sabi ko, ganito pala, no? At doon, napansin ko naman sa Boracay, marami doon mga Koreans at meron din tayo natagpuan na business establishment doon sa Puka Beach na under construction siya. Under construction na tinanong ko doon sa mga locals na yan, ano yan? Sabi nila, hotel yan. Ilang palapag? Kasi nga malabo mata ko Ilang palapag? 5 palapag yan. Galing naman. So, ibig sabihin, hindi na ako kumbaga, pag nag-check-in ako o nag-transient na ako dito or nag-guest house ako, pwede na dito. Sabi nila, oo sir, napakaganda rito. So, tinanong ko ngayon sila, siguro, sobrang yaman ng ng may-ari niya, Sabing ganun. Ang sagot naman nila sa akin, yan po, group of companies yan ng mga incheck. Mga incheck pala, mga Chinese pala may-ari nun. Yung malapit na sa Puka Beach. Doon sa Puka Beach na 5 palapag yung building. Under construction. Meron ako short video doon. So, meron na palang nagmimiyari doon ng isang infrastruktura na kagaya nun na 5 palapag at malaki yung area. Kung aking yan, siguro mga nasa mga 10 group of companies nga ng mga Chinese. Hindi lang isa may-ari, marami pala sila. Ayon yun doon sa mga locals doon na nakausap ko. So, yun. Yung pala, meron pala doon building na Chinese. Ang alam ko kasi,
Yung Henan naman, ayon doon sa mga locals din, Henan Prime, Henan Crystal, Henan, maraming Henan eh. So Koreans ang major owner daw, sabi ng mga locals. At may shares of stock din pala yung mga Chinese doon. At saka mga Pilipino na rin. So hindi lang naman kasi ang nagme-may-ari na isang building isang tao lang. Kundi ano pala yan, group of companies, yung maraming nagme-may-ari. Ayun, yun ang ating ganap dun sa Boracay. Pinasyalan natin ating mga commanders doon. At masaya naman po ako. At may maire-report ako dun sa mga top commanders. So, ang tanging layunin ng Filipino Guerrilla Forces ay ang ipagtanggol o depensa ng ating mga sarili, ang ating komunidad, at ang ating pamilya. Yun po ang main objective ng Filipino Guerrilla Forces. Kung na-organize nga ng mas maaga to, nung bumagyo, kami po pwede rin kaming gamitin bilang isang volunteer, mga rescue team. Kasi may mga alam yan mga top commanders na yan eh. May alam din yung mga retired military men at policeman na kung paano mag-rescue sa panahon ng kalamidad. So meaning to say, po pwedeng gamitin ng ating gobyerno ang FGF, Filipino Guerrilla Forces. Handang magsilbi sa taong bayan. Yun po ang main objective ng Filipino Guerrilla Forces. So napakaganda po. So yun, nag-organize pa dun sa nag-organize pa rin sa mga mga barabarangay. So hopefully halos sana mga 40% man lang ng populasyon ng buong Pilipinas ay maglingkod sa ating inambansang Pilipinas. Narin din naman yung mga NGOs pero iba yung Filipino Guerrilla Forces kung ano yung kanilang mission and vision. Meron pong mission and vision ang Filipino Guerrilla Forces. Yun nga, bottom line, pagmamahal sa ating sarili, pagtatanggol o pagdepensa sa ating sarili, pagtanggol o pagdepensa sa ating komunidad, at higit sa lahat, ipagtanggol o depensa ng ating pamilya sa panahon ng mga ganyang pananakop ng dayuhang mananakop sa ating inambansang Pilipinas. So, thank you guys sa inyong panonood na aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa aking mga viewers at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. At magta-travel din kami, yung mga top commanders. Pupunta naman kami dun sa mga mga strategic point kung sakali mga kasi advance mag-isip yung ating mga top commanders eh. Hinahanap na nila kung saan yung positioning kung sakali magkaroon ng ganyang pananakop. At tayo po ang FGF sa mga nagtatanong, para saan ba kayo? Para ba kayo dun sa dalawang nagbabanggaang politiko? Ay, kami po ay malayo sa politiko. Kami po ay nanonood lamang sa kanila. Pero hindi po kami dun sa sitting president, hindi rin kami dun sa former president. Kami po ay para sa taong bayan. So kung sino yung nakaupo, like for example, sino ba nakaupo ngayon? So ang sitting president, doon kami susunod. Kung sino yung ilagay ng taong bayan na mamumuno sa ating inambansang Pilipinas, doon kami. So, sino ngayon ang sitting president? So, doon kami sa sitting president na inihalal ng taong bayan. Doon kami sa gusto ng taong bayan na nakakarami. So, doon po sumusunod ang Filipino Guerrilla Forces. Kung sino yung nakaupo, kung sino yung gusto ng nakararaming mamayang Pilipino, doon po ang Filipino Guerrilla Forces. Dahil yun ang inihalal ng taong bayan o sila yung mga pinosisyon ng taong bayan. So, yun ang susundin ng FGF at ang ating konstitusyon. Yun po. So, maraming salamat po. Sana nalinawan kayo doon sa parting yun na wala pong pinapanigang politiko. Kundi doon kami sa nagugustuhan ng sambayan ng Pilipino dito sa ating inambansang Pilipinas. Yun po ang pinapanigan ng Filipino Guerrilla Forces. So, maraming salamat po. See you on my next vlog. Thank you po. Salamat.
Yan. Dito sa Poca Beach. Bagong building na ginagawa para sa mga magpupunta rito. Chinese ang may-ari. So ayan guys. Bago.